Stories, I'm a fool for your love. Magandang buhay Mindsters! Ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang isa na namang mahalagang aralin sa Filipino 10. Ito ay ang parabola. Parabola. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patuluyan o prosa na malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinalalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Ang katangian nito ay pagiging isang kwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ang isang bagay sa isa pang bagay. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinasabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Ano ang parabola? Ito ay isang kwento na gumagamit ito ng pagtutulad o metapura upang mabibigyang diin ang kahulugan. So ang pagtutulad, isa itong uri ng tayutay kung saan kumpara ang isang bagay. So, ganun din ang metapura. So, magkakaroon po tayo ng separate video upang matukoy natin ang kaibahan ng dalawa. Ayan, ang mga halimbawa ng parabola ay ang mga kwento na hinango sa banal na Biblia. Ang mga detalye tungkol sa mga tauhan ay nagbibigay ng malalim na kahulugan at binibigyang aral o diin ang aral sa kwento. Ang parabola ay realistikong banghay at ang mga tauhan ay tao. Ang mga parabola ay may tonong makapagmungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Ang halimbawa po nito ay ang mga sumusunod. Alibughang anak, parabola ng 10 dalaga, ang mabuting Samaritano, parabola ng nawawalang tupa, pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa, pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin, ang talinghaga tungkol sa Pariseo at Publikano. So yan po ay mga iilang halimbawa lamang. Narito ang mga elemento ng parabola. Una, of course, merong tauhan sapagkat sila ang gumaganap sa isang kwento na hinango sa banal na Biblia na maaaring makapagbibigay ng magandang aral sa mambabasa. Pangalawa, tagpuan. Ito yung pinangyarihan ng kwento. Maaaring ito ay tumutukoy sa lugar na pinagdausan ng kwento, sa oras at sa panahon. Sa parabola, madalas hindi agad nasasabi ang tagpuan ng kwento o may mga pagkakataong hindi na ito binabanggit sa parabola. Pawang mga description lamang ang ibinibigay. Pangatlo, ang banghay. Ito ay ang paglalahad ng pagkakasunod-sunod na mga pangyayaring naganap sa kwento. So ano yung nauna, nasundan ng sunod na pangyayari hanggang sa nagwawakas ang mga pangyayari. Ayan, pang-apat, ang isa sa mahalagang elemento din, ang aral o ang magandang kaisipan na nakukuha natin mula sa binabasa. Ito ang natutunan ng mga mambabasa matapos na mabasa ang kwento. Marami ang gustong iparating ng parabola sa atin, kaya dapat natin itong isabuhay, lalo pa at ito ay nakasulat sa banal na aklat o Biblia. So narito ang isa sa mga halimbawa ng parabola. Ito ay mula sa aklat ni Lucas 16, 1 hanggang 15. Ito ay pinamagatang ang tusong katiwala. Nagsalita uli si Jesus sa kaniyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat sa iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito,
100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan sa iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mong 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So narito naman po ang gabay sa pagsusuri. So sa pagsusuri po natin, kailangan kukunin po natin ang kakayahan, ang elemento at ang nilalaman mismo ng kwento. So mapapansin na may maraming mga aral, mga turo ni Jesus na inilalahad sa naturang kwento na siyang magiging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.